Diba? Lalim din agad ng sagot. Yan yung sa akin. Feeling ko love is the most powerful feeling, the most powerful thing in the world. Ang daming nakakapagbago ng mali yung Tagalog ko. Basta maraming nag-change or maraming pwedeng baguhin dahil sa love. If takot ka, love can conquer your fear. Ganyan, love conquers all, ika nga, diba? So, yan ang sa akin. For me, love conquers all. Sa akin naman, love is about sharing. Kasi, kasi sa usapin ng love, napakarami mong pwedeng ibahagi. Experience, stories, napakarami. So, love is about sharing for me. And love is a choice, right? Yes. Yeah. Actually, So, love yun. is a choice. Ayan ang sagot ko sa unang tanong. Yes. Very intimate ang love is a choice. Yung na yun, yung quote na yun sa episode na mapapanood nyo. Bagay na bagay. Kasi parang tayo kasi pag may pinipili tayong sa mga bagay, halimbawa, let's say sa mga bagay na gusto natin, di ba nanggagaling din naman siya sa love? Hindi naman sa pagiging materialistic yung pagpili mo ng bagay dahil sa gusto mo di ba? Maaring concern ka or maaring pinipili mo yung bagay na yun dahil malaki yung impact niya sa'yo dahil, di ba? Ganun siya For me, napakalawak talaga ng love. So, iba-iba ng pagkakaintindi, iba-iba ng pagkakatanggap. So, saya niya pag-usapan. Napakalalim, napakalawak. So, sobrang totoo niyan. Ayan, kung may sagot din kayo dyan guys, i-comment nyo down below kasi medyo dumi-deep talk na tayo dito dahil unang question pa lang, di ba? lang. Okay, ito naman, para medyo light naman ng konti, mas personal. Who was your first love? Sa totoo lang, yung first love ko, sige, di naman sa plastic, pero kasi unang naramdaman yun sa nanay mo, di ba? Saka sa pamilya mo. Hindi na tayo lalayo doon. Kasi ever since pagkasilang mo sa mundong ibabaw, sila yung unang nakapagparam. Actually, nasa loob ka pa lang ng sinapupunan, nararamdaman mo na yun di ba? Na may pagmamahal sila sa'yo, lalo na't nung lumabas ka. And then, friends din. Kasama rin sa first love ko yung friends. Kasi sila yung nagturo sa akin ng maraming bagay, lalo na sa pakikisama. Ganun. Yung medyo hindi naman ganun yung mas personal pa dyan. Kasi feeling ko may pa yan may shield pa yan na tinatago. First love yung syempre given naman yun, di ba? Pero yung mga puppy love. Puppy love, okay, sige. Kahit di mo na ipangalan, i-picture mo lang. Siguro yung first love ko nun, hindi ko alam kung love ba yung na-feel ko nun, pero yung puppy crush is, ganun ka siya i-describe. Ganun yung pagkakaintindi ko that time. Yung grade 2 ako. Ayun. Grade 2. Sinusulatan ko yung kaklase ko. Tapos iniipit ko lang sa notebook niya kapag magpapasa na ng mga, di ba, kapag tapos ng klase, lahat ng notes nyo, pinapacheck niyo sa teacher. So, after checkan ng notebook niya, iniipit ko dun yung letters. Ewan ko kung naaalala niya pa ako or kung naaalala niya pa yun, pero natatandaan ko yun. Mga para-paraan natin nung bata pa tayo. Ikaw ba, Isabel? Sino bang parang first love mong gagawin? First love ko? Yeah. First love ko, puppy love, syempre yung mom ko, yung parents ko, diba? Pero yung puppy love ko, Diyos ko, prep pa lang ata, may crush na ako. Tapos naalala ko yung crush ko na yun. Nalaman ko, parang siguro mga 3 days kaming alam namin na may crush kami sa isa't isa. Di ba laking bagay na pag alam mong may crush din yung taong yun sa'yo. Tapos nalaman ko na may crush na siya sa iba, 5 days later. So nag-break na kayo? Ganun break na kayo ng crush niyo sa isa't isa? Ako dun sa classroom ko, Diyos ko, tumakbo pa ako sa labas, sa hallway, gumaganon pa ako. Tapos hanggang sa tinigil ako ng crush ko na yun. Tapos, ito yung nakakatawa. Binigyan ako ng 20 pesos para hindi na ako umiyak. Wala, grabe naman yun. Tapos sabi niya, sige, crush na ulit kita. Tapos binigyan niya ako ng 20 Prep pesos. to? Prep? Prep ka pa lang
nito. Wow. O diba, prep pa lang may love life na, ganon. Ayun, so, Grabe. binigyan ako ng 20 pesos, tapos tumigil lang ako sa pag-iyak. Ayun. Follow-up question ko lang dun sa ano yung sa tingin mong pagbabago ng puppy love na yon sa ano mo ngayon sa nabivisualize mo or pagkakaintindi mo sa kung tinamaan ka ng first love na yun, ano na yung pagkakaiba nung prep ka sa ngayon sa tingin mo? Kasi hindi na mabibili yung tampo ko ng 20 pesos. Kailangan mo mag-effort, di ba? Hindi Effort pwedeng na. 20 pesos lang. Hindi na ako ganun kamarupok ngayon. Dahil 20 pesos lang, parang ang simple, di ba? Di ba? Oo. Ako sa Ngayon, hindi lang basta, ano ka? Kailangan Hindi yung love ko, parang yan. Yung tampo ko, hindi to, Oo. Totoo, ikaw, anong difference? Sa akin, parang dati, parang ganun din di ba? Parang kapag nung bata kasi kayo, nagkasundo na kayo, halimbawa, meron kayong napagkasunduan, halimbawa sa laro, ganyan, bati na kayo ulit parang, okay, crush na ulit kita, ganyan. Tapos, ngayon, hindi na ganun parang, dati kasi parang hindi pa natin talaga totally naiintindihan kasi nga, mababaw pa yung tingin natin saka mababaw pa yung kaligayahan natin before. Though ngayon din naman, mababaw pa rin yung kaligayahan. Pero iba na yung pagtanaw natin ng pagmamahal ngayon. Napakalalim kasi talaga yun. Lalo na't naiintindihan mo, di ba? So, masaya lang balikan, di ba? Parang, okay, parang, may naalala ko, sinusulatan pa pala ako ng grade 2. Grabe. Ikaw prep, no? Oo. Prep, diba? Grabe. Tapos, 20 pesos lang masaya na. Oo. Or baka business-minded na talaga ako bata pa lang, kaya masaya na ako sa 20. Diba? Ang ganun mo doon, kaya palakpakan mo yung sarili mo. Ayan, okay. So, next question na ba tayo? Game na ba kayo, guys? May nakita ko ditong comment Sabi ngayon na daw ba 20,000? Okay. Kahit sino naman po magiging masaya sa 20,000. Oo naman. Okay, ito naman, next. What is describe your ideal guy or girl? Ikaw ba, Isa? Ikaw ba, do you believe in, ideal man or ideal person to your life? Or sa, sa perspective mo as a person, naniniwala ka ba dun sa, na yun, sa... Siguro ako, sa pagdating sa looks, medyo hindi. Pag sa ideal guy, like pagdating sa moral, sa kung paano siya umasta yung personality niya, siguro yun, may ideal ako doon. May standards ako doon. Pero pagdating naman sa pag sa looks, parang hindi naman din Kasi parang di ko alam. Kasi for example, may na-meet ka na guy or na person na pasok dun sa ideal standards mo, physical wise, let's say, kunwari, kung meron kang, ano ba yung word na yun? Basta yun, yung ideal mong look. Pero, hindi mo naman din agad magiging type, lalo na kung hindi mo naman din gusto yung personality, diba? Mismo, naniniwala ako dyan. Totoo yan. Sangayon ako dyan. So, Pero kung ikaw ba, ano yung ideal na yun? Like sa moral? Ayan, para malaman ng mga viewers natin na ano ba yung ideal moral ni Isabel, di ba? Ideal guy niya. yes, okay. So ganun, yung ideal guy ko, kailangan gentleman, kailangan mapagmahal sa magulang, pangatlo, of course, gusto ko funny kasi mahilig akong tumawa. And then sweet, and then yung yung positive ang outlook sa buhay. Yung malalim din yung outlook sa buhay. Ayun. Yes. Naman ang mga outlooks ni ang ganda ng ni Isabel, di ba? Yes. Ikaw naman, Kelvin. Ako naman simple lang, basta't magkakaroon ng understanding lalo sa lalo sa akin kasi may alam naman natin na sa industry medyo mahirap i-explain sa mga hindi naman natin kaparehas ng work, kaparehas ng mundo. Like, parang nagiging
siya eh, parang nagiging standard na iba yung mundo natin sa kanila. Parang sa akin di man ako niniwala. Basta parehas yung tingin. Yan na yung ideal para sa akin na, okay, tinatrato mo kasi as a normal person, mas okay yun. Hindi yung, okay, artista ka, ganyan. Parang, dun pa lang nung off na ako as person eh. Parang, okay. Saka minsan, di ba, maganda rin yung may difference. Yung may difference kayo sa yung may iba rin kayong ginagawa para may mapag-usapan din. So, Yes, totoo rin yun. Okay din yun. Kung sinasabi nga nila parang opposite sa trap, di ba? Mm-mm. Kasi minsan, kung ano yung kakulangan ng isa, napupunan ng isa. Kasi, di ba? Ganun siya. Parang ano lang yan eh. Baterya ng remote control lang yan eh. Positive, negative para mag-work, di ba? Hindi pwedeng pares positive. Hindi mo mapagdidikit, di ba? Talaga. Lalayo talaga yan. Magka-clash talaga kapag, di ba? Oo. Ayan. Okay. Next, what is your love language? Oy! Mm-mm. Sa akin, sige, una na akong sasagot. May Gusto ko yung limit, di ba? quality time. Quality time. Quality time. I mean, what do you mean? Love language na ako yung magbibigay or nare-receive? Both. Both. Sige. Sa nare-receive ko, ang love language ko na nare-receive, gusto ko is yung quality time. Yes, quality time and words of affirmation. Siguro, parang yun lang yung gusto ko ma-receive eh. Words of affirmation. Quality time and words of affirmation. And yung binibigay ko naman siguro, hindi, pangatlo, acts of service. Yan, okay na ako dun. And then sa, feeling ko, ang naibibigay ko naman, kung sakaling ako, ang magbibigay is yung acts of service and words of affirmation. Yun yung mga sobrang feeling ko natural na sa akin. Ganun. Saka,